Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, patuloy ang pagkalat ng mga pekeng balita. Sabi nga ni Pope Francis, fake news are diabolic. Mga demonyo yan. Ayon sa report ng Asia Center, isang research institute na nagsusulong ng mga karapatang pantao. Ginagamit na rin ang fake news para bigyang katwiran ang pang-aabuso sa mga katutubo o yung ating mga IPs. Tinaguri ang Asia's deadliest country for environmental activists, ang Pilipinas. Batay sa tala ng Global Witness, mayroong halos 300 pinatay sa environmental activist sa ating bansa mula 2012 hanggang 2023. Isa sa 3 biktima ay katutubo. Samantala, nananatili ang Pilipinas na isa sa pinaka-climate vulnerable na bansa sa buong mundo. Dahil sa ating lokasyon, nangunguna tayo sa mga bansang mataas ang kinakaharap na peligro dulot ng mga natural hazards katulad ng bagyo at lindol. Pinatitindi ng climate change ang mga natural hazards na nararanasan nating lahat. Kaya naman kapanalig, dobling suliranin ang kinakaharap ng mga katutubo na kakabit ng kanilang buhay at kabuhayan ang kalikasan. Una nga, pinapatay sila dahil pinagtatanggol nila ang kalikasan. Pangalawa, namimiligro ang kanilang buhay dahil nga sa pagtindi ng climate change. Tinatayang 15% ng ating populasyon o halos 17 milyon na Pilipino ang ating katutubo. Ngayon nga, paano pinapaalala ng fake news o climate disinformation ang kalagayan ng ating mga IPs. Binibigyang katwiran o ginagawang normal ng fake news ang pang-aabuso at higit na nakakabahala ang pagpatay sa mga katutubo. Tinatawag silang mga komunista, terorista dahil pinoprotektahan nila ang kalikasan. Ang ituring na komunismo o terorismo ang paninindigan nila para sa kalikasan, lalo na sa mapayapang pamamaraan, ay totoong fake news. Makademonyo ang mga pahayag na yan. Itinuturing din silang kontrabida ng kaunlaran. Tinututulan kasi nila ang mga proyektong sinasabing para sa kalikasan at sa kaunlaran kahit na hindi naman ito tunay at pangmatagalang solusyon o di kaya ay iilang tao lamang, ilang komunidad lamang ang makikinabang. Greenwashing ang tawag dito mga kapanalig. Opo, greenwashing. Pinagmumukhang makakalikasan kahit hindi naman. Kaya nga, peke. Dagdag sa mga ito ang mga gawa-gawang consent o pagpapahintulot ng mga katutubo. Ayon sa ating mga batas, kailangan ang free, prior, informed consent ng mga katutubo sa anumang proyektong gagawin sa kanilang mga lupain at makakaapekto sa kanilang pamumuhay. Sa kasamaang palad, kapanalig, nakagawian na sa bansa ang pekein ito o di kaya ay iilan lamang ang kinukonsulta tapos isa sa publiko na ito bilang consent ng mayorya ng mga katutubo. Another fake news. Ang pagpapalaganap ng mga balitang peke o climate disinformation na nakatuon sa mga katutubo ay nauuwi sa pananakot. Opo, pagkapalayas. Opo, at displacement at karahasan. Sa makatuwid, kapanalig, sumisira ng buhay. Pumapatay ang fake news. Sinasabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan 8:32, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sa isyong tinatalakay natin, katotohanan ang magsasalba sa mga katutubo. Ngunit bigo tayo at ang pamahalaan na protektahan sila. Kasama na ang ating kalikasan, ang paninindigan para sa katotohanan. Kaya kapanalig, katulad ng binibigyan diin sa Catholic Social Teaching Laudato Si ni Pope Francis, sa halip na ituring silang pangunahing katuwang o partner sa mga proyekto, tinitingnan lamang ang mga katutubo bilang mga minoryang maaaring maapektuhan. Binabaluktot ng mga sakimang katotohanan laban sa mga katutubo at sa kanilang mga pinaninindigan. Ayon sa mga turo ng Santa Iglesia, kapanalig, para sa mga katutubo ang lupa, para sa kanilang kalikasan ay hindi lamang isang kalakal o kasangkapan, ngunit biyaya mula sa Diyos at sa kanilang mga ninuno. Opo, para sa mga katutubo, ang kalikasan ay sagrado, karugtong ng kanilang pinagkakakilanlan. Kaya dahil dito,
handa nilang ialay ang kanilang buhay upang maprotektahan ito. Kaya kapanalig, marami tayong matututunan mula sa pananaw ng mga katutubo sa kalikasan hanggang sa kanilang paninindigan para dito. Suportahan natin sila sa pamamagitan ng paglaban sa climate disinformation, mga peking balita. Tumindig tayo para sa kanila tuwing tatawagin silang komunista o terorista. Itama natin ang greenwashing. Pabulaanan natin ang mga peking consent. Kung tunay na mapagpalaya ang katotohanan, lahat tayo ay hindi ganap na magiging malaya hanggang may isang katutubong biktima ng fake news. Ulitin po natin kapanalig, 17% ng Pilipino ay nasa mga pamayanan ng katutubo. Protektahan po natin ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga minana, at ang kanilang sagradong lupain. Ito ang kalooban tiyak ng Diyos. Yan po ay tunay na balita. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.